of arrest against Sige, official, pakiulit yan. Anong gagawin mo, sir? lawyer po tayo ng complaint. Sir, sandali sir, itong camera sir. Sige, sir. Sabay-sabay. Attorney, pwede po bang mag-live? Sige. Sige, pati. Sige, pati. Sige, buka tayo para buka. Yan. Attorney. Yan, sige. Okay. Okay. Attorney, your name? Game. So anyway, nag-serve lang tayo ng warrant of arrest against Ken Chan. Sige. Sige. Pakiulit na lang po. Pakiulit. Pakiulit po, attorney. Taas mo yan din. Sige. Nag-serve lang ho tayo ng warrant of arrest against Ken Chan para po dun sa kanyang kinakaharap na kaso. Oo. Yan, meron pong pending warrant of arrest na in-issue ho. Tol, mic mo, tol! Sa kanya kasama yung kanyang mga co-accused. So hindi na-serve yung warrant ngayon at patuloy na hanapin siya. Attorney, para po sa kalinawan, ano po yung exactly case na ipinail po kay Ken? Siya po at kasama yung I think mga 7 more co-accused. Sila po ay nakakasuhan ng syndicated estafa under Article 315 of the Revised Penal Code. So meron po silang pending na kaso. Ito po ay nasa husgado na at meron nga pong pending warrant of arrest. Yung basic details lang po ng kaso. Bakit? Basically, merong complainant na according to the complaint ay hiningan ng investment ni Ken Chan. Hiningan ng investment. Hindi naman sila authorized to solicit investments from the public and using misrepresentations and fraudulent schemes ay nakakuha sila ng pera against dito sa complainant at dahil nga doon ay nakasuhan ng syndicated estafa. Gaano po karaming complainant at ito investment scam? Magkano pinag-uusapan po natin dito? Dito po sa kaso na akin pong hinahawakan ay isa lang po yung complainant pero may hindi ko po alam kung may mga iba pang complainants against them. Pero ito po sa kaso na ito ay isa lang po ang nire-represento namin na complainant at more or less ang involved na pera ay mga nasa 14 million. 4-0 po. Sa isang 14 million. Sa isang bigayan lang to, Siguro, attorney. I think base dun sa complaint, mga 2 bigayan lang yun. So this is a matter of in less than a year. Pati isang complainant lang po ito. Isang complainant pa lamang ito po. Hindi po Wala natin alam pa kung may kayong iba pa ibang complainant na alam? hindi po natin alam. Ilan ba yun? Ilan po tayo Ito, sa- bali, 8 sila kasama si Ken Chan. 8 ho sila. Kaya ho syndicated estafa. At yung pong kaso ay non-bailable ho. Attorney, ano po relationship ni complainant kay Kim? Wala. Paano po nalaman? Paano po siya nag-invest? Paano po siya? Well, mahabang istorya at of course I cannot talk about the merits of the case kasi kami po ay barred by the sub judice rule. Nasa korte na po kasi. Ang talagang po ngayon ay tinry lang natin na i-serve talaga yung warrant. Actually, pangalawang beses na ngayon na tinry na i-serve yung warrant. Nagbabaka sakali na nandito siya. So we'll go back to court and report. yung warrant? No, sinerve na natin pangalawang beses. Hindi siya nakita eh. Wala siya. Dahil dito sa- wala siya. Pero May mga yung impormasyon. iba pong mga kasama niya, attorney, na-serve na rin po ba yung Hindi rin warrant sa sila kanila? kasama po silang pinaghahanap. May mga impormasyon na nasa labas na daw siya ng Pilipinas. Hindi po natin ma-verify but we're doing everything to serve the warrant. Pero so yung ba- iba pong kasama niya, lahat po ito, attorney, hindi pa po nagpapakita. Hindi pa po. Ito po bang mga kasama niya, meron din po bang mga taga-showbiz or puro businessman po? Sa pagkakaalam ko ay si Ken Chan lang. Ang nasa Actually, showbiz. hindi ko alam na showbiz siya. Hindi ko na lang alam. Pero attorney, ito po ba parang corporation sila at naka-register po ba sa SEC yung kanilang kumpanya? Yes, may corporation. Kaya lang hindi naman ito authorized to solicit investments from the public. Matagal na ba itong existing, itong kumpanya nito? Hindi ko na po mababanggit, masasabi kasi kasama po. May British national daw na kasama dun sa mga... I cannot confirm that now. Opo. Pasensya na po kayo Pero kasi sir, ito lang yun sir, ang basic pwede basic Opo. lang naman sir. Gusto lang namin malaman restaurant investment scam o paano ba? Yes, yan naman din ay I think na balitaan na rin ng mga ibang Which is? but, merong restaurant merong it's involved yung restaurant business, pagbubukas ng mga restaurants kasama po dito sa
Attorney, sino po ang tumanggap ng warrant of arrest? Ay, walang tao dito sa kanya. Okay. So ano pong mangyayari kung after this po? Ano po yung next step? Hindi ko po pwedeng sabihin anong gagawin namin as being lawyers kasi ayaw rin natin masunog tayo sa Sinong kasama po ninyong nagsilbi ng warrant of arrest? Ay, meron po tayong law enforcement. Pero, Quezon City Police District? Hindi po na-serve na hindi Hindi ko na po siya muna sasabihin. Wala pong tumanggap, sir. Walang tao po eh. So attorney, Yung first warrant. I'm not sure pero kailan lang din kasi kailan lang din lumabas yung warrant. Dito rin. Less ka naman. Dito rin. Doon sa attorney, kaso, dahil hindi po na-serve yung warrant at wala nga pong tumanggap, kasi may mga talks po na nasa ibang bansa na si Kenshan. Ano po ang mangyayari kung sakali po na bumalik siya ng Pilipinas? Ay, isa-serve agad yung warrant. Pero i-report muna ito sa court. Pero hindi naman po siya kung hindi na bumalik? Hihintayin natin siya makabalik. Wala But of po. course, meron pa po tayong mga gagawin pero hindi po namin pwedeng sabihin. Wala po kayong pagkilos sa Bureau of Immigration para ipakansila yung kanyang Of passport? course, we will do everything po. Mm. Para mabigyan din siya ng pagkakataon na harapin niya yung kaso. Sir, last na lang, yun bang magi-invest, yung investor ba, direktang ang kausap ay si Kenshan? Yes. So sa kanya rin napupunta yung pera? Sa kanya. Ah, okay. I think 2022 nag-start yung mga transactions. So, nagkaso noong 2023. Attorney, pwede bang i-discuss nyo kung ano po yung pwedeng haraping violation ni Kenshan at ano po yung parusa? Sige ho, last na ho ito ha. So, yung kaso is syndicated estafa. Oo, ito po ay non-bailable offense at ang mga naharap po sa ganitong kaso ay maaring makulong. Reclusion perpetua po ang parusa po. Wala pong pakikipag-usap. Without, ano? Wala pong pakikipag-usap na negosasyon para i-settle out of the court yung kaso. Sa aking pong pagkakalam ay wala po, kami po as lawyers ay nakafocus na po kami doon sa legal process. Yung mga pag-uusap po na gano'n is sa complainant. Kompletong pangalan na lang, attorney. Ako po si Attorney Joseph Noel Estrada. Okay. Attorney, sabi niyo po 14,000 sa client, may ballpark figure ba ito tayo? Magkano? Ay, 14 million, magkano sa buo? Yung lahat na ano? Yun lang, yung sa amin, yung sa complainant na aming nire-represent, yun lang po, yung 14 million. Baka May pwede, estimated kaya kung magkano yung total? May idea kayo? Basta yung kanyang naibigay ay total 14 million. Attorney, last na lang, pwedeng malaman yung name. ayan. Hindi po natin for Trabaho na lang niya, sir, kung ano siya. Trabaho na lang. Isa rin siyang artista. Hindi po, wala. Ano po siya? Businessman? Businessman. Babae, lalaki. Kailan na-file yung kaso, sir? July, I think I filed sa fiscal year 2023 last year. July 2023, QC RTC. No, siyempre sa fiscal year, Fiscal Office ng QC. kailan lang palang sumampa sa korte. QC po. Yeah. Okay. Attorney, sinubukan nyo rin po bang makipag-usap sa GMA7 na mahawak sa career ni Kenshan? Ay, hindi po. Sa amin po, bilang abogado, doon lang po kami sa legal process. At Hindi ko po ma-confirm kung meron pong mga pag-uusap na ganyan. wala din namang liability ang kumpanya kung saan man siya connected. I wouldn't speculate for now. Nakafocus lang po kami muna doon sa syndicated. Attorney, kung habawa babayaran ni Kenshan ng 14M, pwede po ba makipag-compromise? Pwede po ba hindi masunod ng warrant? Ayoko pong pangunahan yung ating complainant pero sa ngayon po ay gusto lang po natin muna na ma-serve yung warrant para harapin niyo po yung policy. Of course, nasa pag-uusap na rin po siguro ng complainant kung paano po i-settle yung utang, yung civil liability. But as far as I'm concerned, kami po ay nakatutok lang po doon sa kaso. Pero open for amicable settlement naman yung inyong kliyente. Itatanong ko pag tapos natin I wouldn't Attorney, for sound right, kailangan po bang pangako dun sa investment? Magpatayo ba ng restaurant? Paano po ba? well, katulad ng mga siguro yung mga usual na investment scam, nangako ng malaking interest, monthly interest na kita. Kaya nga po, ang lagi namin sinasabi, mag-iingat yung publiko. If it's too good to be true, then it probably is. Di ba? Pero may balita, Attorney, na sinabihan daw yung complainant na lugi nga raw kasi. So ano ang babae? Madali po kasi yung sabihin na lugi, pero pag humihingi ng pera ay tuloy-tuloy na nangangako at napakadali naman po sabihin na lugi. So, hindi ko na po sasabihin siguro yung merito ng kaso, but palagay ko naman po ay sumpa naman dumaan po tayo sa tamang proseso at nakitaan naman po ng piskalya na dapat iakyat sa korte. So I think meron pong enough na
Thank you so much. Salamat attorney. po. Salamat, attorney. Sir, next po, yung pito po kasama ni Kenshan, same din po ang magiging parusa sa kanila at same case din po yung ipinasa Same case lang sila. Lahat po Co-accuse sila. Sige. Salamat po. Pasensya na po kayo. Thank you.